So ayan nga po mga kagandang buhay, negative po kami sa Bantulinaw Stockyard ng 11,960 minus panalo po namin na 5,860 is equal to, yan. Pero sa Nabilog Stockyard po mga kagandang buhay, may nabili po kami dong 13 piraso po. Pero dahil nga po sumobra po ang bilang ng aming baka, naiwan po yung dalawang baka ni Kabiang Winnie, yung tinawaran ko po na yon na binili ni Kabiang Winnie, yung dalawahan. Maganda po ang recovery. Napakaganda. Pero may nangyari pong nalugi po kami. Ano po kaya yon ang nangyari? Bakit po napakaganda ng recovery pero nalugi pa rin po kami? Yan po minsan mga kagandang buhay ang mga hindi natin inaasahan, minsan hindi nakikinig yung mga tao sa atin, kaya minsan po talaga may mga bagay na pinagsisihan po ng team sa huli. Kaya sa sunod po na series ng ating pamimili sa Stockyard, kasama po si Master Winnie at si Master Joel, ay i-reveal po natin. Bakit? Ano ba ang nangyari? 13 po kasi ang nabili, so siyempre 11 po ang nadala sa katayan. At magsisilbi po itong leksyon sa team. Magsisilbi po ang nangyari na basihan at saka hindi na dapat ulitin mga kagandang buhay. Para po di na maulit ay pag-ingatan na natin at ilista po natin yan, tandaan po natin na hindi na dapat ulitin po ng team talaga natin. So ayan mga kagandang buhay. Sa susunod, atin pong tatalakayin ang mga natutunan at nagsisihan pero wala nang magawa mga kagandang buhay. Kahit na ano pang pagsisihan ninyo, kung nagawa na ninyo, di nakinig, dito po sa nangyaring ito, sundin na nila kung anong sinasabi ng kanilang financer. Diba? Sino ang masisisi? Bakit nangyari yun? Kaya, panoorin po ninyo, mga kagandang buhay. Welcome back to my channel, Sol's Gandang Buhay. So, ang nakaraan, tinalakay nga po natin ang Bantulinaw at saka La Libertad, and this time sa Nabilog Stockyard po tayo. So, ang Nabilog Stockyard po, ay inasahan po talaga namin na medyo maganda ang mga recovery doon dahil sa Nabilog kasi medyo malamig ang lugar, maganda po ang mga panimbang na baka. Mga itim po na baka dito ang kasama ko. Okay, upuan po natin mga kagandang buhay. Takot yata sa atin. So maganda po talaga ang recovery namin sa Nabilog. Ayan o. May nabili po ako 48,000. Tinulungan po ako ni Joy Joy dito na bilhin ito. Nakapamasahe po 7,820. Kaya nanalo po ako ng 820. Tapos kay Joy Joy naman po, yung 39 niya, 1,000, nanalo po yun ng 3,420. Ayan. Tapos yung 57 ni Master Joel, 2,880 yung panalo. 45,500 ni Master Joel, 1,620 ang talo. 40,500 ni Joy Joy, talo pa rin ng 460. Tapos, itong 40,500 ni Master Joel, naku, nanalo, 4,980. 50,500, yung bugkos po ang katawan, yung kursunada ko po, mga kagandang buhay. Ang maganda po ang katawan nun. Mukhang kayang-kaya tayong suwagin ng bakang ire. 50,500, bugkos ang katawan at kursunada ko po, nanalo po yun. Nanalo ng 3,620. Pero awas na po pamasahin nun mga kagandang buhay 3,620. Kaya po yung mga nasa sighting ko talaga na makinis, medyo flat ang tiyan, hindi po siya nakaganon. Yung tiyan niya mabigat sa timbang.
sa akin lang pong pag-study po dito sa mga recovery. Tapos, yung 52,500 ni Master Joel, nanalo po yun mga kagandang buhay, nanalo din. Nanalo po ng 3,740. Nakapamasahe na, nanalo pa rin. I think ito yung 52,500 na yung sa farmer, ay yung gustong bilhin ng doon pa lang sa bahay niya, gusto nang bilhin, dinala niya sa stockyard, baka daw tumaas pang presyo. Pero, ang tawad doon sa bahay niya is 53K, hindi po niya binigay. Tapos, pumunta pa siya sa stockyard, pinamasahihan pa niya yung hayop niya, ay nabili lamang po ng 52,500 dahil ang tawad po ng ibang komprador ay 50K lang. Tinawaran po ni Master Joel ng 52,500. Si Master Joel po ang nanalo dahil si Master po ang pinakamahal. So sa farmers naman na yon, na leksyon daw siya na wag pong maghangad ng malaki talagang kita dahil pagpunta sa stockyard, mamamasahe pa, magkaroon pa ng mga expenses. Sana daw, sabi niya, binigay na lang niya sa tumawad ng 53,000. So nanalo naman po si Master Joel ng 3,000 plus. Ayun po. So, ang talo lamang namin doon sa 30 na baka na binili namin sa Nabilog is 1,620 and 460. Lahat po ng talo dito, kunti lang. Marami pong panalo. So, kahit panalo, bakit matatalo, mga kagandang buhay? Kasi ganito po ang nangyari. Nauna kasi po akong umalis, nauna po akong umuwi ng mga panahon na yon. Sabi ko, binilang-bilang na nila yung hayop, sumobra po sa 50. Kasi 50 lang dapat talaga yung aming ikakarga. So nagbilin po ako na dapat mga 52 heads lang po yung ikarga. Pero ang sabi po no ni Master Joel ay ikakarga daw niya lahat ng baka niya. Si Master Winnie naman po nagsabi na, okay yan madam, iiwan ko na lang yung aking baka na 2. Tapos yung isa ko pong nabili na yun ng 42K sa farmers, sunod na lang ikarga yun. Pero ang nangyari po mga kagandang buhay, hindi po nasunod kung ano po yung pinag-usapan. Si Winnie, sinunod niya. Yung 2 po niyang baka na binili doon sa Nabilog, na yung 2 po na medyo payat po, matsura, hindi po niya pinadala. Sabi, sige, okay lang yan, pakakainin ko po muna ito madam. Pero si Master Joel po, nung kinakarga na, pinilit niya po talaga ikarga yung 31 heads niya. Sabi ko, bilin ko po sa kanya, iwanan yung 2. Iwanan yung 2 baka mo. Pinilit niya po, mga kagandang buhay, kasi ayaw niya pong iwanan yung 2 baka niya, kasi baka daw pumayat. Ang nangyari po, naalala niyo po ba yung binili sa Nabilog Stockyard ni Winnie na 25K? Yung 24,500 na binili ni Kabeng Winnie. Nilagay po nila yon sa baba ng truck at siksikan na po masyado ang mga baka doon. Namatay po sa biyahe, mga kagandang buhay. Dahil hindi po kinaya yung siksik sila doon. So, sino bang mananagot dito sa namatay na to? So hindi pa po kami nakapag-usap ni Master Joel. Ang sinasabi ko lang dito mga kagandang buhay, kailangan sundin po kung ano yung instruction. Huwag pong matigas ang ulo talaga. Dahil kagaya nito, namatay yung kay Winnie na baka, siyempre very sad si Winnie kasi sa kanyang baka yon. Pero sa handling po kasi, ang tuka po kasi noon na magdadala ng baka na sasama dun sa biyahe ay si Master Joel. So si Master Joel po ay pinagsabihan namin na hindi na niya kaya talaga na sumama sa mga baka. Kaya nagdala siya ng isang tao niya na maging kasama sa biyahe kahit wala siya. Nag-training po siya mga kagandang buhay. But that time po, sumama siya para ma-training yung tao na ipapalit niya. Kasi po si Master Joel dapat din nating alagaan. Dahil medyo may edad na po siya, 63 years old na po siya. At hindi niya po kakayanin na sumama sa malayong biyahe. Mahabang biyahe po. Kaya kailangan niya magkaroon ng representative
na maging pamalit niya kung hindi siya makakasama po sa biyahe. Kagaya rin po ni Nalon, magkakaroon din po siya ng representative niya para po ang pamimili ay dire-diretso. Hindi po kami makukulangan ng taong taga-sipat at taga-bili. At mag-training na lang po ng tao na representative in behalf nila. Kung hindi sila makasama sa biyahe at toka nila na samahan ang biyahe, may ipapalit po sila na kanilang tao talaga mismo, mga kagandang buhay, na talagang susundin kung ano yung mga instruction nila. Pero yun nga, dahil sa siksikan yung atin pong mga baka, namatay po yung isa. Kaya pag ganyan po, lugi na po tayo. 24,500. Hindi po kinaya ng baka yun dahil maliit lang siya eh. Tapos pipit-pitin siya ng mga malalaki doon sa baba. Kaya nasusubok po talaga yung managing natin sa tao. Talaga siguro, mga kagandang buhay, na si Master Winnie ay dinaanan po siya ng bagyo. Dahil pagkatapos pong namatay yung kanyang isang baka doon na 25,000 o 24,500, namili po sila. Namili po sila sa stockyard ulit. Tapos, meron po siyang nabili sa La Libertad. Kunti lang po nabili nila that time dahil nag-iingat po sila, nagmahal po ulit. After namili ni Master Joel po, susunod na linggo, nagmahal din ang baka. So, kunti lang nabili nila at may nabili nun si Master Winnie na 46,000. So, sabi ni Master Winnie, hindi naman siya nagtaka. Dahil lahat naman daw ng mga tiyan doon sa La Libertad ay busog. Sabi nga ng mga subscriber natin, mga viewers, ang lahat ng baka po sa La Libertad ay busog. At pinakita ko nga po yung ilog, di ba? So, kahit daw lalaki, kahit daw babae, kahit daw maliit na baka, kahit daw malaking baka, lahat po yan busog sila. So, dinaanan po si Kabiang Winnie ng bagyo. Ang nabili niya pong 46,000, namatay din. Doon pa lang po sa Negros, namatay. Pero, nakita kaagad nila na naghihingalo kasi nung day na yon hindi daw talaga kumakain. Natamaan po talaga ang internal organs, mga kagandang buhay. So, nung naghihingalo na, kinatay na nila. And then, pinagtulong-tulungan po nilang ibenta. Joseph, magkano ba yung benta nun? Nung 46,000? Magkano? Oo. 26,000 lang ang nabenta dun sa mga karne? Wala ba kayong pautang? Ako ay 1,000. 1,000 ang iba, may mga pautang pa? Bakit 26,000 lang na ibenta yun? Ay malaking baka yun. 200 kilo lang? Magkano yung benta nyo? Ng kilo? Magkano benta nyo ng kilo? 200. 200 lang pala. Mura lang benta nyo. 200 kilo nga ang benta. Yung mga, pati yung mga lamang loob, na ibenta din? Wala? Ay saan ngayon yung mga lamang loob? Pinamigay yung mga lamang loob. So, 26K lang. Saan napunta yung pera? Nandun kay Winnie? Oo. 26K lang talaga yung nabenta noon sa 46K niya. Ayan po, mga kagandang buhay, na ibenta pa pala po yung 26K doon sa 46K. Kaya talo po si Winnie ng 20,000 po kaagad. Tapos natalo pa siya doon sa 24,500 niya na pinadala po doon sa Luzon na. Naipit po sa biyahe, mga kagandang buhay, naipit. Kasi nga sobra-sobra po yung nilagay doon sa truck. 55 heads po ang kinarga nila doon sa truck. Imagine, 55 heads. Samantala pong, ang akin pong instruction sa kanila, minimum lang po talaga kami 50. Pag medyo wala pong malalaki, 52. Yun lang po. Pero kinargahan po ng 55. Imagine yung tatlo pa na yun, yung tatlo na spacing. Para po sa tatlong spacing, maipit po talaga, kaya namatay. Kung sino po yung pinakamahina, pinakamaliit, yun po ang hindi kakayanin ang biyahe sa pag-ipit-ipit po.
Kaya dinaanan po ng bagyo yung mga biyahe natin ngayon, mga kagandang buhay. Ito, nagsasabi po yung iba, bakit naman 7,000 yung pamasahe ninyo? Napakalaki naman po. Napakalaki po ng charge ninyo, napakalaki ng kita ninyo. Ang biyahe po ng livestock, mga kagandang buhay, ay very risky po. 7,000, kami po ang pinakamura po na nag-charge ng ganun. Kami po talaga pinakamura. Kasi ang charge na po ng iba ay 7,500. Gusto ko nga rin po sana 7,500, pero wala na po talaga sa kanilang matitira. So, nag-implement po sana ako ng 7,500, wala na po matitira sa kanila, mga kagandang buhay. So, ganito po yon. Ang 7,000 po na pamasahe, all in po lahat yun, all in. At yun po, ang biyahe ng livestock, napaka-risky. Pag namatayan ka po, ilang biyahe mo po yung babawiin. So pag-usapan pa rin po namin, mga kagandang buhay, kung ano po ang gagawin namin doon. 26K lang ba yung nabenta doon, Mike? Andun sa kanya ngayon ang pera? Andun sa kanya ang pera? Kanyang pera, siya nagdala sa ginulungan to karne, ang walang nahalin diyan sa balay. Dalawang hita lang pala ang nabenta sa bahay. Lahat ng karne ito sa ginulungan na gidala. 30 kilos rin siguro dia. Mga 30 mo lang ang nahalin diyan sa balay. 30 kilos lang yung nabenta natin dyan sa bahay natin. Oo. So bakit palagay mo namatay yun? Anong sanhi nung namatay yun? Ayaw daw kumain eh. Oh, Sobrang tubig sa bloke. mga kagandang buhay. May mga saman-saman pa yung atay. Oh. Kaya tingal rin kawayan, di ba ito? Tingal daw ng tubig sa bloke. Ayan, yan po ang rest namin. Hose ang ginamit. Hose ang ginamit. So natamaan talaga yung mga internal organs. Yung atay niya, maraming sugat. Yung atay niya maraming sugat. Yan. Kami may nagpatay, di ako may nagpatay. Kayong dalawa yung nagkatay. May nagpanit ato. Oh. So pasalamat po tayo, mga kagandang buhay, sa atin pong mga cowboys na maasahan. Kinatay kaagad ninyo, no? Kaya ito, kadalong nga napatay na sa kayo, ako may nagkiyaw din sa mga. Oh, meron din palang namatay sinalon sa biyahe. Pagkupang ito siya, basta kahit kanila. Yan po, mga kagandang buhay. Kaya hindi po tayo magtaka na sasabihin po ni Kabihang Roger na ang dami ko nang nilugi sa bloke. Ang dami ko nang nilugi. Ayan, inapakan na yung ano. Oh. Kaya sabi niya kay Master Nalon at kay Winnie, kay Master Joel, ingat, ingat talaga. Okay, madam, busog ba kayo? Busog, no? Mas maayo pa rin yung ininom mo paliton kaysa yung nga busog kay tubig. Oh. Kaya masasabi mo, busog talaga doon ang mga hayop. Busog kayo mga baka, kung ano pong tubig ko, tiningal ng tubig. Tiningal daw po ng tubig. Yan po ang kalugihan namin. Bakit nalusutan pa? Si Kabiyahing Winnie, sobrang sipat, sobrang silan, sobrang maingat. Nalusutan pa po talaga siya ng may tingal po. Siguro ganitong nangyari sa analyzation ko lang. Alam na nang nagbibenta na medyo tinamaan yung internal organs ng mga baka nila. Kaya nung tinawaran ni Winnie, binigay na ng mura. Sabi niya, oh, 46. Malaking baka. Malaking baka po. Nadali si Kabiyang Winnie. Binigay po ng 46,000 sa kanya, malaki pong baka. Yun pala po, alam na nagbenta na may tama na yung baka nila, na sobrahan po nila ng painom. Kaya siguro nanonood ngayon, gustong malaman po na nagbenta kung ano po yung recovery nung benta nila kay Winnie. Ito po ngayon ang resulta po, namatay po ang baka mo. Nalugi po ang team. Kaya kahit anong ingat namin sa pagbili ng baka, siguro nakita talaga ni Kabiyahing Winnie yun na may inom. Nakita niya. Pero na-estimate niya pa rin ang karne na kung sa tawad na yun na binigay, kayang-kaya. Yun pala po, binigay na lang ng mura. Sabi po ng cowboy natin, dahil mahina ng baka. Pagdating noon, ayaw na kumain. Kaon jutay. Kakain konti. Pag tingalo naman Gerson itong ang adlaw, di na gibutindog baka. Oh. So, pinainom nyo pala ng feeds nung araw na yon. Arang bitan kahapon magpainom pagkagaron wala na mo inom. Nung hapon, napainom nyo pa, tapos pag kinabukasan, wala na. So, napansin nyo kaagad na, na nanghingalo? Di
Di na siya mo tindog, madam. Hindi na talaga tumatayo daw ang baka. That's why po na kinatay na lang. So, ito po yung mga risk namin sa biyahe, mga kagandang buhay. Ang dami pong nagke-question dun sa 7,000 na pamasahe. Sinasabi ko nga sa inyo, kami po yung pinakamura ng singil charge. 7,500 po sa iba. Bakit? Ganito kasi yun, mga kagandang buhay. Mula pagbili, mga feeds, ang dami-dami. Hanggang sa Maynila po. Feeds pa rin, pamasahe, gasolina, lahat-lahat po. Wala ka na pong matira dyan sa 7,000 na yan. At mas tumindi pa po, mga kagandang buhay, dahil yung kural po namin, siningil na po kami ng 400 po per head. Dati naman po, walang singil yan. Libre. Tagatingal namin, 200, 600 na po kaagad yung nadagdag doon sa amin pong expenses. So minus 7,000, 6,400 na lang. Oh, magkano po yung sakay namin sa barko, yung gasolina po namin, yung sweldo po namin sa mga tauhan, yung pakain sa tauhan, pakain po sa mga hayop. Pag maka 7,000 po, okay na. Ayos-ayos na po yan. Bawi po sa aming expenses dahil dumagdag po talaga ng 600. So kung hindi po sana dumagdag ng 600, mas okay. Kaya po sinusubukan ko sana mag 7,500 po yung patong namin. Pero naawa po ako sa mga tao ko, sa mga taga-bili ko. Akala po kasi ng iba, mga kagandang buhay, malaki po ang tinutubo namin. Kawawa naman daw yung taga-bili ko, si Nalon, si Master. Pero po sila Nalon, si Master Jewel, Master Winnie, naawa rin po yan sa amin pagka ganito pong nadidisgrasya yung hayop natin. Sila po mismo nakaintindi kung ano po yung mga expenses. Kaya sila po hindi naglilikramo. Nagtataka nga po ako yung mga manunood, sila po yung naglilikramo. Ano yan, madam? Nagcha-charge ka ng 500 sa pamasahe sa papunta lang sa stockyard? Nakabili kayo ng 20? Ay di, 10 mil kaagad yun. Sabi ng isang subscriber, binilang po. Kasi sabi ko kasi, dagdagan ko ng 500, magiging 7,500. Kasi yung 500, doon po sa expenses sa pagpunta namin sa stockyard. Kasi sa kaalaman po ng lahat, kapag hindi namin nadala ang aming truck at pumunta po kami doon sa stockyard, alam nyo ba kung magkano ang singil pag ikarga namin sa iba? 600 to 700 each. Nagbabayad po kami sa truck ng iba from La Libertad to Geholngan, 600. Pag medyo malayo-layo, 700. So, kaya sinusubukan talaga namin na mag-hire po kami ng driver para po sa aming 6-wheeler truck. Tapos kami na lang po nagkakarga. Ano ba ang dahilan bakit minsan nalulugi kami? Dahil pagpunta namin sa stockyard, walang mabili. So magkano na kaagad yung sweldo, yung pagkain, yung 4,000 na ginagas namin. So kung makakarga ng 20,000 gismil, maganda. Kasi nababawi namin expenses namin. Eh kung 5 lang o 7 ang nabili, o 10, 5,000, 3,000 to 4,000 agad ang gas. Sweldo mo pa sa tao mo, bayad mo pa sa credential ng hayop mo. Magkano? Kasi sa transfer yan, mga kagandang buhay, nagbabayad pa kami. Meron pong 200 each. Kasi yung yung credential po ng hayop, ang nagbabayad niyan, farmers o ahente. Pero po ang transfer, kami na po nagbabayad. So kasama na po doon sa 500 sana na idadagdag ko sa aming expenses. 7,500 po sana. Pero sa mga nagsasabi dyan na hindi naman alam pong magnegosyo, ay manood na lang po kayo para matuto. So, kayo, marunong kayo magsuma, 500. Wow! Sabi ng subscriber. Wow! Panalo po kayo kaagad, sobra. Doon sa pinaton yung 500 pera baka. Hindi nyo ba naintindihan yon? Yung wow na yon? Pag wala po kaming truck at kinarga po namin sa ibang mga truck ang aming baka, ang singil po sa amin 600. Pag sa kanlaon lang, 500. Oh. Kaya di na namin kinakarga sa iba. Kung sira lang po ang truck namin, kinakarga namin sa iba. Ganun po ang expenses sa pagninegosyo ng hayop. Yan. Kami po talaga ni Michael, si Michael po yung kasama sa truck. Si Michael po yung kasama dito sa pagbili. Pag hindi po ako nakakapunta sa stockyard, si Michael po yung aking representative.
Kayang-kaya na ni Michael yan magbayad. So, sasaluhin ni Michael yung responsibilidad. Kanina, napagalitan ko siya, kagandang buhay. O, ayos lang ba? Napagalitan kita? Naintindihan mo ba bakit kita pinagalitan? May kulang. Oh, Kulang. may kulang ka. Oo, hindi mo naintindihan yon. Kasi sabi ko, ikaw ang mata at ikaw ang tinga sa biyahe. Ikaw ang manibela ng biyahe. Ngayon, kung ano dyan, ikaw talaga sisihin ko. Ay, obligasyon ng driver yan tumawag doon na nadakip yung truck. Sabi ko, bakit obligasyon ng driver? Iba naman yung obligasyon ng driver, iba rin yung obligasyon mo. Ikaw manager ko sa biyahe. Kaya dapat, kung ang driver ay hindi nakatawag sa amin, nadakip pala kayo ng LTO, ikaw talaga tatawag sa amin. Ikaw manager ko eh. Kaya rason-rason ka pa na sabi mo hindi mo obligasyon. Ngayon, alam mo na, obligasyon mo. Kahit kunti-kunting mga bagay yan, kung maaapektuhan yung biyahe natin, kagaya niya, walang lisensya yung driver natin. Nakuha mo ba? Ang lisensya niya? Hindi. Walang opisina. Walang opisina? Sabi niya kapon, bukas babalikan mo. Sabi niya, Thompson kayang umaga. Tapos wala man palang opisina. Hindi na siya nagsabi. Kaya hindi ko tumawag agad kahapon kasi pangako niya pwedeng i-claim ngayong umaga. Ibig sabihin, bukas. Ay. Pero ngayon, alam mo na pinagalitan kita. Just the moment na kung anong nangyayari, tawag agad para makapag-decide kami kung anong gagawin natin. Kasi kung tumawag ka, nakuha na kaagad natin yun. Hindi na abutan ng umaga pa. Ngayon, ang mangyari sa driver natin, magda-drive siya, 72 hours pa yung SOP noon. Hanggang Lunes lang ng tanghali. Ng Lunes ng tanghali. So paano? Wala na siyang lisensya pala pauwi dito. Wala na. Wala na. So, pero kaya pa niya itawid. Hindi na yata. Kasi magtitigil pa sa Mindoro. Yun nga ang problema. Kung wala namang sabit sa aksidente, wala namang aktual na harang, walang problema yun, lusot yan. Problema kung may timing na harang, double violation. So ayun po ang aming mga risks sa biyahe mga kagandang buhay. Pati po sa paghuli ng mga LTO, pati po sa mga bayad-bayad namin. Ang dami naming binibigyan din ng mga tip-tip, kasama na po yan sa biyahe namin. Kaya kung hindi makaabot ng 7,000, lugi po. Ang totoong kita namin, yung backload po namin. Kasi nako-cover up na ng mga baka namin yung gastos, mga kagandang buhay. Thank you po sa panunood. Hindi man po perfect ang ating explanation. Basta po mga kagandang buhay, sa mga nagsasabi dyan na kawawa yung tagabili natin, hindi na po sana yan sila nagpatuloy sa pagbili dito kung hindi nila naintindihan ang ganitong klase ng negosyo. Kaya kung hindi mo naintindihan, manood ka na lang para matuto ka, para magkaroon ka ng kaalaman. Thank you! Thank you so much po mga kagandang buhay sa panunood. At si Ron po ang aking videographer ngayon. For 26 minutes, walang tigil-tigil si Sols nga ng buhay sa pagsasalita. At sabi niya, sumakit daw ang likod niya. Oh, no! At nagutom daw siya mga kagandang buhay. Kaya sabi ko, ganito kahirap po ang vlogging. Kailangan mo rin pong ibigay ang iyong lahat-lahat. Ang iyong presence of mind, ang iyong mga ideas. Ganito po ang vlogging. Hindi basta-basta po pag informative videos. Kaya sabi ko sa kanya, ready ka na bang tahakin? Ron's Farm Official? Ang vlogging, kailangan mong i-share ang iyong kaalaman at ang iyong mga natutunan. Pagod daw, humawak ng kamera, mga kagandang buhay. So ito po ang ating mga baka. At dahil nga po napagod yung ating videographer, ay kakain po tayo. At ang inyo naman pong lingkod, Sols nga ng buhay, ay medyo hinika. Oh, no! Ayan po. Importante lang, kahit ano pa man po ang sitwasyon, kailangan pa rin pong makapagbigay tayo ng inspirasyon at good vibes po sa mga tao. Ang ating mga tauhan at kumakain na po sila. Nabigyan na po sila ng bigas at kanila pong mga pangangailangan. O ano? Anong ulam? O, pinubri lang daw ang ulam, pinubri. Ayun. Luto na, oh. Ha?
Uga yung ulam nyo ngayon? Uga, oh. Ano pa? Ano yung partner? Manok. Manok. Yan po. Uga po, pero manok po ang partner. Magagandang buhay. Ah. Oh, adobong manok. Grabe naman. So, yung tao ko po, Cesar, lagi po yung nakangiti. Kahit pinapagalitan ni Madam, ngiti. Sa driver naman natin na to, Ito. Joseph, nadakip ka na pala ng LTO, di ka nagsasabi ha. Oh no! Ano man ang mga problema mo sa biyahe mo, Sabi ko, tawagan mo. huwag kang umasa sa mga tauhan mo. Ha? Pakinig ka. Huwag kang umasa kahit sino pa man. Ikaw ang driver, ikaw ang magsabi kung anong nangyayari. Nagkakaintindihan ba tayo? Nabitaw na ako siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Oh, dam. Ah? Tanaw ko kami. Hayaan mo yung iba mag-report, pero kailangan mag-report ka rin kung ano ang nangyayari sa biyahe mo. Driver ka eh. So, warning ka. Oh, no! Ha? Warning ka. Huwag mo iasa sa mga tao mo ha, sablay ka. Kailangan, may cellphone ka, ikaw tumawag sa boss mo. Nadakip ako boss, ganito yung aking violation. Oh, follow up na lang si Cesar. Follow up na lang si Cesar at saka si Michael. Kaya man na. Oh, para hindi ko naman sumalo si Michael ng lahat ng sisi. Oh, naintindihan mo ba? Ikaw, bilin ko sa'yo lahat ng eartag picturean. Kasi, isang araw kong inayos yung listahan ng isang truck. Dahil nagbalibaligtad ang mga eartag. Walang picture. Ha? Si Cesar! Ako na, mula ako na. Oh, meron ka! Ha? Ito ba picture? Kayo lahat, picture. Ha? Siyempre, mas ikaw ang magpicture. Kayong dalawa, pag halimbawa, nagkumpay yung isa, di ba? Pero si Cesar yata nung nakaraan, ang nagpicture at nag-send sa akin. So, ikaw ha? O, ikaw. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo, dapat may alalay. Kung hindi ka available, si Gerson. Ha? O, si Michael naman, alalay din sa driver. Ang may kakulangan dito, si driver, akala niya kasi obligasyon niya lang luto. Ha? Kasi actually, mga kagandang buhay, si Joseph, tagaluto po talaga ng team. Driver po siya tagaluto ng team. Pero dapat mo ring malaman na driver ka, may obligasyon ka ha, Joseph? Nagkaintindihan ba tayo? Okay. Mamaya, sabihin ninyo, hindi kayo nadidisiplina. So, ito yung bagong membro natin. Ito, batikan ito. Nagpapakitang gilas pa ito kay Madam. Pero ikaw kumatay doon sa namatay. Mga ngatay na, mga ngatay. Mga ngatay talaga ito. Ay, naku, may talent pala ito. So, for now, babay na sa inyo. Kain kayong mabuti. Tuyo with manok. Manok.